Hello guys, hello mga classmate, hello mga ka-anxiety. May gusto lang ako i-share sa inyo ngayong hapong ito. Gusto ko lang i-share sa inyo, ano nga ba yung pakiramdam ng hilo na naranasan ko dala ng anxiety disorder. Yung hilo, yung bigat ng ulo, ano nga bang pakiramdam nun, ano? Utangin nagbigay sa'kin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaw. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito. Kasi hindi na nagbago, nakayanan ko to dahil nandiyan ka. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Gumagawa ako ng iba't ibang klaseng video. Isa na itong mga kaalaman tungkol sa anxiety disorder. Dati ako nagka-anxiety disorder, malala. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder na ito. Gusto ko lang malaman nyo na hindi ako eksperto, hindi rin ako doktor, lalong-lalo na hindi ako espesyalista. Ito ay base lamang po sa aking personal experience pagdating sa anxiety disorder. Dahil minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder na ito. Ito naman yung mga ibinabahagi ko sa inyo base sa aking sariling karanasan. So, punta na tayo dun sa aking sa ating topic. Alam mo yun, dati akala ko 24/7 na yung hilo ko. Akala ko hindi na mawawala yung hilo ko. Kasi ano na siya, tawag nito, halos 24/7 eh. Yung tipong ang pahinga na lang ng ulo ko is yung tulog ko. Tulog na lang talaga yung pahinga. And then pagkatapos ng pagkagising ko, ayan na naman, nandyan na naman yung bigat ng ulo, andyan na naman yung kilo. Ayan, experience ko yan dati. Dala-dala ko yan hanggang sa loob ng 10 months. 10 months dala-dala ko yan. Malala yan hanggang 5 months. Kumbaga, hala ko okay na, no? Din pala, bumibigat, no? Lalong lumalala, no? Dala-dala ko yan sa loob ng 10 months yung hilo na yan. Sinusumpong ako sa trabaho ng hilo. Bigla na lang ako susumpongin ng hilo, no? Mapapakapit na lang ako sa podium. Minsan pa, nangyayari sa akin nun, as a security guard, no? Security po kasi yung yung trabaho ko. Isa akong security personnel, no? So minsan humaharap ako sa mga visitors na nakangiti lang ako, pero yung loob-loob ko, ang sama ng pakiramdam ko. Nahihilo ako na mabigat na hindi mo maintindihan, no? So ano nga ba yung pakiramdam nito, no? Alam mo yung pagising mo lang para kang may tali dito. Para kang may tali. Naranasan ko rin yung parang may pressure sa ulo mo. Parang may pressure. Yung para siyang pinipiga, no? Parang pinipiga. Tapos feeling mo yung sa labis-labis mo na pag-iisip, feeling mo nagta-traffic na dito, no? Nagta-traffic na, sobrang dami mong iniisip, lalo na yung pag-aalala mo sa kalusugan mo, kung ano na nga ba yung nangyayari sa'yo, no? Nandun yung mga pag-aalala yun, eh. Talaga, ayan, napakabigat yan. Tapos may mabigat pa dito talaga, no? Hindi mo maawari kung nagmumula sa mata, dahil kasama yung mata, eh. Parang nandun din yung bigat sa mata, no? Experience ko yan noon. Akala ko po dati, no? Akala ko dati, hindi na mawawala yung hilo ko. Katulad nyo rin ako na talagang, talagang tawag ito. Parang ang feeling ko nun, no? Gusto ko lang ma-share sa inyo na ang feeling ko nun, nung time na nararamdaman ko yan, pakiramdam ko nun para akong kandila na nauubos, no? Para akong, ayun yung pakiramdam ko nun, para akong kandila na nauubos, no? Kala ko talaga wala nang pag-asa, kala ko hindi na mawawala yung hilo ko.
kasi 24/7 na eh. Halos pagkagising ko na lang sa umaga, nandun na kaagad, no? Hindi lang yun, hindi lang hilo yun, no? Talagang napakaraming sintomas na mararanasan mo. Nandun yung manlalambot ka, naramdaman mo yung hilo, no? Manlalambot ka, kasama po yan. Ano pa nga ba yung mga pakiramdam na yun, no? Alam mo yung parang namamanig yung batok na. Ayan, experience na experience ko yan. Yung pumipitik, parang may pumipitik sa batok mo. Talagang ikaw yung lumilikha nun eh, yung mga bagay na yun, no? Kasi naramdaman mo siya, tapos ikaw na yung nag-interpret, ikaw na yung gumawa ng sarili mong pakiramdam, no? Alam mo yung ano, kung na-experience yung na to dati, no? Alam mo nakasakay kayo sa jeep, no? Nakasakay kayo sa jeep. Tapos traffic. Imagine nyo nakasakay kayo sa jeep, kung na-experience nyo na to. Nakasakay kayo sa jeep, tapos traffic, nakahinto yung sasakyan nyo, yung jeep nyo. Minsan, di ba, na-experience nyo na ba itong feel mo umaandar yung jeep, no? Feel mo umaandar, pero hindi naman, nakahinto naman. Ako naka-experience na kayo nun. Feeling mo umaandar yung jeep, pero hindi naman, nakahinto naman kayo. Ganun din yung paglikha natin ng mga pakiramdam pagdating sa anxiety disorder. Kumbaga, hindi naman totally ayun yung nararamdaman natin, pero advance na nag-isip yung isipan natin, kaya ganun na mismo yung pakiramdam natin, ganun na mismo. Kumbaga, pinamunahan ka lang ng isip mo, no? Katulad nun, hindi ba, nakasakay ka sa jeep, hindi naman siya umaandar, pero inisip mo na umaandar, di ba? Na-experience yun dati, no? Kasi ako, minsan na-experience ko yun. Ganun ko may halin tulad yung experience natin pagdating sa anxiety disorder. Kumbaga, tayo yung gumawa mismo sa isipan natin, advance ng inisip na ganun yung pakiramdam natin, no? Kaya, ayun na mismo yung totally na nararamdaman natin. Ayan. Kasama po lahat yan, no? Ikaw yung nag-interpret nung parang may pumipitik. Ikaw yung nag-interpret nung feeling mo high blood ka. Ikaw yung nag-interpret na para ka magko-collapse. Ikaw yung nag-interpret na babagsak ka. No, ikaw nag-interpret nun, kaya sumama yung pakiramdam mo, no? Nandun talaga yung pakiramdam na yun, na ang pangit-pangit ng pakiramdam natin, na para tayong matutumba. Nandun talaga yun, kasi experience ko talaga yan, no? Talagang pinadapa ako niyan, yung hilo na yan. Talagang mapapakapit ka talaga sa katulad ko. Experience ko nun, napapakapit ako sa podium ko. Naka-duty ako na talagang sobrang hilo, no? Then, talaga panahon ang magtuturo sa'yo, panahon na magtuturo sa'yo kung paano mo ma-overcome yun, no? Unang-una, kailangan mo munang malaman talaga, kailangan mo magpa-check up, kung may nararamdaman ka. Ito yung first step na gagawin mo. Unang-una talaga, kung nakakaranas kayo ng sintomas ng anxiety disorder, kailangan mo talaga magpa-check up. Pa-check up ka talaga. Doon ka kasi maliliwanagan. Sila nakapag-aral ng gusto pagdating dyan, no? Ayan yung first step mo na gagawin talaga, magpa-check up ka. Dyan ka mawawala yung bagabag ng isipan mo. Diyan kakalma yung isipan mo, no? Ayan yung unang-una mong gagawin kapag nakakaranas ka ng sintomas ng anxiety disorder. Then, ang ginawa ko niyan, no, kung tawag dito, kung may doubt ka, no, kung ang unang check up sa'yo negative, no, puro negative, puro magaganda ang resulta ng yung medical examination, tapos may doubt ka pa rin, no, magpa second opinion ka. And then kapag ganun pa rin, negative pa rin lahat, dun ka na kumalma, no. I-relax mo na yung sarili mo na totally na wala kang sakit, no. Yan kasi yung unang step para mawala yung bagabag mo na may malubha ka nga bang talagang sakit, no. Para mawala yung bagabag mo, kailangan mo talaga magpa-check up, no. Unang-una mong gagawin yan sa ating mga kondisyon at tulad nitong anxiety disorder, no.
kailangan talaga natin ng mga tulong medikal, no. Doon ka kasi maliliwanagan, doon ka unang mawawala yung mga doubt mo, yung mga bagabag mo kapag nagpa-check up ka. Yan ang una kong ginawa, no. Kaya ako naka-recover sa aking anxiety disorder, no. Tapos nyan, kapag nalaman mo na anxiety disorder yung nararamdaman mo, kalma mo na yung sarili mo, ipanatag mo na yung isipan mo, at harapin mo talaga yung mga sintomas na yan, no. Harapin mo yan. Lahat ng yan, mas maganda yung hinaharap mo yung mabibigat na sintomas. Experience mo lahat yan kasi dyan ka, yung mga mabibigat na sintomas na yan, dyan ka rin lalakas, no. Maganda na i-experience nyo yan at kasama talaga yan, kailangan nyo talaga may experience yan nang sa ganun ay hindi kayo lamunin ng takot, no. Talagang harapin mo lang siya, salubungin mo lang siya, masasanay ka rin. Talaga kailangan mo ng kailangan ng panahon talaga at kailangan mo talaga salubungin. Kahit anong bigat ng sintomas na yan, salubungin mo yan, kasama yan. Kahit anong pangit na pakiramdam, kailangan ma-experience mo yun, kailangan salubungin mo yun. Kapag ma-experience mo yan ng mga makailang ulit, baliwala na sa yan. At kapag natutunan mo ng baliwalain yan, doon na unti-unting mawawala yung mabibigat na sintomas, doon na magpapaalam yung mga hilo mo, yung mga kung ano man yung mga sintomas na nararamdaman mo. Yun lang, no. Basta ito, no, sa pinaka-importante sa lahat, no, kapag kinapitan ka ng takot, nangibabaw yung takot, no, lagi ka lang magdarasal talaga. Lagi kang magdarasal, tawagin mo ang mahal na Panginoon, humingi ka ng tapang at lakas, iligtas ka niya sa lahat ng oras, no. At the same time, kailangan mo rin magpakita ng tapang, no. Huwag tayong lalapit sa Kanya na puros kaduwagan, huwag tayong lalapit sa Kanya na puros takot yung ipinapairal natin. Huwag tayong lalapit sa Kanya na puros takot yung nasa puso't isipin natin. Kailangan lumapit tayo sa mahal na Panginoon na may inaasahan, na may pagtitiwala ng 100%. Yung pagtitiwalang yun na inaasahan mo na kiniklaim mo ang iyong kagalingan, no. Yun lamang. Maraming salamat sa inyo mga classmate. Hinihiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin at malaking tulong nyo na rin ito sa mga kapwa natin nagsasuffer ng anxiety disorder. Maraming salamat. God bless. God bless po sa ating lahat. Utangin nagbigay sa akin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaw. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito.